So yun pa mga ka-travelers, so welcome back po ulit sa aming channel. This is again John from Road Crew Travels. And in today's video, ngayon yung takdang araw ng pagpapa-PMS namin dito kay Abby. Today is August 24 by the time I'm recording this video. So ngayon, alas 10 ng umaga. So ang appointment namin is 11:30. So meron pa kaming isang oras at kalahati. At papakita ko lang sa inyo parang general coverage ng pagpapa-PMS namin. So una-una sa lahat, umabot na ng mahigit 5,000 yung odometer reading nitong aming sasakyan. So papakita ko sa inyo. Okay? So tingnan natin. Ayan mga ka-travelers, so mapapansin natin dito, ayan o, ayan yung odometer reading niya. So 5,259 kilometers na ang tinakbo ng aming sasakyan. Kailangan na talaga tong i-PMS. Anyways, kagaya nga nung sinabi ko nung nakaraan, ang PMS namin ngayon, yung second PMS is para lang din yung process sa first PMS. So magche-change oil lang and check upin lang yung mga vital parts ng aming sasakyan. So wala namang papalitan sa mga parts na ito, ano po. Not until umabot yung third PMS, which is 10,000 kilometers. Hindi, wow. And reminders na rin mga ka-travelers, so kailangan pag magpapa-PMS kayo, huwag niyong kakalimutan ang inyong preventive maintenance booklet. So kailangan din yan. May discount pa dito na natitira sa booklet na to. So, 'di ba? Sayang din naman 'yon. At syempre mga ka-travelers, kapag magpapa-PMS na kayo, make sure na before kayo pumunta sa casa is alisin niyo na yung mga tools ninyo para just for security purposes, kung sakali man walang mawala. So, hindi naman kasi held liable din ng mga nasa casa pagdating sa inyong mga gamit. Meanwhile, okay, so yun po mga ka-travelers, nandito na tayo sa service entrance ng Toyota Alabang. So dito kami magpapa-PMS ngayon, hindi na sa BGC, medyo malayo eh. Okay, so nakapila tayo. Ayan, okay. So mamaya-maya at seserbisyohan na ang aming Abby. Ayan, dami nila oh, weekend. Dito daw. Dito daw. Sarah. Ang dami. Sir, magpapa-PMS 11:30. Sir, iwan na lang susi ito sa labas. Dala niyo muna yung gamit na pwede mo wala. Pera, cellphone, wallet, may laptop pa kayo. Okay, so yung susi, saan iiwan? Dito lang po sa labas. Hindi ba mawawala yan? Hindi po, lahat mga susi na iwan po sa labas. Okay, sige, thank you. Thank you. Yung warranty booklet niyo po, dala niyo po sa loob. Sige, thank you. Thank you po. Okay, so yun po mga ka-traveler. So iwan lang namin sasakyan namin dito kasi nga 11:30 pa naman kami. So meron pa kaming 45 minutes na maghihintay. So kukunin na lang namin yung booklet at yung iba pang mga valuables dito sa loob ng sasakyan na to. Okay, so yun po mga ka-traveler. So we're here now sa launch area ng Toyota and we're waiting for our turn para abangan namin yung aming service advisor. Okay, dun ko na itatanong yung mga napansin ko sa aming sasakyan. So later na lang ulit para at least magkaroon kayo ng idea. Mamaya bibigay ko sa inyo mga sagot ng aming service advisor. many tic-tacs later. At yun po mga ka-travelers, so back to our home base na at ito na yung resulta ng ating second PMS. Syempre tinanong ko na rin sa service advisor ng Toyota yung mga inquiries ko kagaya nung sinabi ko last time sa aking vlog kung bakit nagka-problema yung pag-start ng aming sasakyan. And yung pangalawa is yung hindi ko pala nabanggit na problema din ng aming Avanza, which is ito, yung salamin ng aming sasakyan dito sa may driver seat. Kapag kasi binuksan or sinara ko itong windows na to sa may driver seat is may lumalangit-ngit. Well, yung tunog na yon is nangyayari lang naman kapag halimbawang nabasa yung bintana na to. Kapag naman tuyo, wala namang problema. And mamaya sasabihin ko sa inyo yung mga sinagot sa akin ng service advisor ni Toyota. Pero unahin muna natin mga ka-travelers yung naging gastos namin sa aming pagpapa-PMS. Well, surprisingly, ito siya, no? Nagkaroon ako ng comparison between doon sa first PMS namin at sa second PMS. So, sa una naming PMS, which is nangyari to sa BGC, ano po, ang aming naging total is 4,867 pesos. So kagaya nga nung previous vlog ko is nag-change oil lang sila at syempre chinek lang din nila yung mga vital parts ng aming sasakyan. So no major changes and free labor at syempre yung ginamit na oil is full synthetic kaya ganun yung naging charge sa first PMS namin.
Well, surprisingly, dito sa second PMS namin, nakatipid kami. Well, I don't know kung makikita siya, ayan no. So, ang naging gastos lang namin sa aming second PMS is 4,013 pesos and 68 cents. O, di ba napakamura? Nakatipid na kami ng almost 800 pesos. Sa panahon ngayon, saan ka pa makakakita ng ganong halaga, di ba? Marami na ring mararating yon. So, pwede ka na rin makapag-grocery nun, or pwede nyo na rin gamitin pang pag-gas sa inyong sasakyan. Well, kung tatanungin ninyo mga ka-travelers kung bakit mas napamura yung aming second PMS, it's because yung change oil na ginawa do sa second PMS namin is hindi kagaya nung first PMS na dinrain yung pinaka-oil na galing pa sa manufacturer. Ano po? Dito sa second PMS namin, according to sa service advisor namin, is hindi nila pinalitan yung existing na oil na nasa makina neto. Kasi yun nga yung galing pa sa first PMS namin. So ang ginawa nila is magdadagdag lang sila ng oil dun sa existing oil na nasa makina neto. So mas nakatipid kami ron. At ito pang kagandahan neto, since hindi nga naubos yung fully synthetic na in-order ko, eto, binigay sa amin yung natitira pang oil na ginamit nila sa second PMS. Ito, genuine motor oil, di ba? At least kahit papano, meron pa kaming reserve na oil, pwede pa namin magamit ito. Nice. According nga dun sa service advisor namin sa Toyota is pagdating na ng 10,000 kilometers or yung ika 6th month ng pagpapa-PMS namin, dun na nila i-drain yung oil at papalitan na ng fully synthetic. Ito, since may reserve kami, sayang naman, di ba? Pwede pa itong magamit sa susunod na pagpapa-PMS namin. And then one more thing pala mga ka-travelers, dito sa second PMS namin, hindi lang change oil yung ginawa nila. Actually, nilinis din nila yung air filter na sasakyan na to, pati yung aircon ni Abby, di ba? Kaya nung nilabas namin sa kasa si Abby, napakaganda na parang kumbaga parang bagong-bago yung sasakyan namin. Napakalamig at napakabango mga ka-travelers. Diba ang ganda ng serbisyo nila? Natungo na tayo mga ka-travelers dun sa dalawang problema na binrot up ko sa aming service advisor. So yung unang katanungan ko sa aming service advisor is bakit hindi agad-agad nag-start si Avanza nung last few weeks na ginamit namin ito. Tinanong sa akin kung bago lang daw ba yung floor matting ng aming sasakyan. And ang sagot ko doon is yes. So ang sagot nila doon is baka naman daw yung aking clutch is hindi pa daw sumasagad sa may flooring nitong Avanza, kaya hindi agad nag-start. And then yung pangalawa, itong window ng aking driver seat, bakit nagkakaroon ng ingay kapag binababa ko or tinataas ko? Well, according to them, baka naman yung pinakamotor ng window na to is hindi masyado nalangisan. So ang ginawa nila dito is nilagyan nila ng konting langis pa para kumbaga smooth ang kanyang pagbaba or pagtaas. Ayan o. So wala naman ng langit-ngit. Kaso nga lang, after nan mailabas sa kasa, meron pa rin konting ingay pero hindi nakatulad nun dati. But anyway, siguro since bago pa lang sa pagpapa-PMS that time, baka hindi pa ganun kumapit yung langis sa motor dito sa window na to. Ayan o. Ayan. Somehow, sana maging okay na siya at wala na magiging problema. Okay, so looking forward na tayo sa susunod na PMS, which is yung 10,000 kilometers or after 6 months. So ngayon is August 29 habang nire-record ko tong video na to. So August, September, October, November, December, January, February. So yung susunod na PMS namin, most probably, God willing, sa February na. Okay? So yun lang yun mga ka-travelers. So I hope may natutunan kayo dito sa vlog ko sa aming sasakyan. At kung meron pa kayong mga katanungan about sa pagpapa-PMS, so mag-comment na lang kayo sa baba and I'll do my best na sagutin ang inyong mga inquiries. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, Road Crew Travels, at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.